Welcome back mga Lodi, maraming salamat sa suporta ninyo sa channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe pa-subscribe naman, like and share. Simulan na natin. Sinugod ni Marnak ang mga halimaw. Ginamit niya ang kanyang espada upang kalabanin ang mga ito. Halos mapuno na ng dugo ang kasuotan ni Marnak gawa ng pag-atake niya sa mga halimaw. Kung nangyayari ito araw-araw, parang kailangan ko na magbitbit ng bathtub sa tabi ko. Ngiting saad niya. Patayin, bulong naman ng kamay. Mapag-uusapan naman natin yan mamaya. Alam siguro nilang paparating ako, pero wala ata silang balak na salubungin ako at batiin. Wow, hindi ako makapaniwala na makakatanggap ako ng ganitong pagtrato ngayon, saad niya habang patuloy na naglakad patungo sa loob ng kagubatan. May mga bagay na wala ng silbi ang makikitang nakakalat sa daan, naalala kong sinabi nila na ang inataking mga karwahe ay walang laman. Siguro dahil kinuha na ito lahat ng mga halimaw. Salaysay niya. Patayin, bulong ng kamay. May nakita naman isang bangkay si Marnak banda sa kanyang paanan. Itong katawan na ito ay ang hinigop hanggang sa matuyo ng mga snow spiders. Wika niya. Patayin, bulong naman ng kamay. Naintindihan ko na nag-enjoy sila sa kanilang masarap na pagkain, pero para gamitin ang kanilang mga tira bilang dekorasyon, sa totoo lang, hindi ako sang-ayon sa desisyong napili at ginawa nila. Wika niya habang nakatingala at nakatingin sa mga nakasabit na mga katawan na nabiktima ng snow spiders. Pagpatay, bulong nitong muli. Huwag ka mag-alala ina. Wala ka dapat ipag-alala sa akin na nag-say sa walang bahala ako. Pero, gaano karaming tao ba ang nakain nito? Masyadong maraming katawan para kainin nila at matapos sa loob ng 3 araw. Nagpapalaki ba sila ng anak? At ang tunnel dito ay napakalaki. Tila maraming malalaking higanti ang tumira dito ng magkakasama. At saka, ang divinity na aking tina-track sabi niya at may nakita siyang isang dambuhalang snow spider. Bakit hindi ka lumabas? Alam ko naman na nandito ka. Saad niya sa dambuhalang gagamba, at hindi lang yun sa paligid nito ay meron itong mga maliliit na mga anak na handa ding umatake kay Marnak. Patayin, bulong ni ina. Patuloy sa paglapit si Marnak sa mga gagamba, wala siyang takot dahil alam niyang malalagpasan niya ang mga ito. Ina, pwede mo bang iguhit sa ang linya ng corruption para sa akin? Tanong niya. Biglang umilo ang paligid ni Marnak na tila sinunod ni ina ang kanyang hiling. At dahil dito ay napangiti naman si Marnak. Kailangan ko ng authority mo. Ngayong gabi, isasakripisyo ko ang ulo ng kumakain ng tao na gagambang yan, ina. Wika niya. Lumabas din ang halimaw na may malalaking muscle na walang mga mata. Ito ang kumalaban sa dambuhalang gagamba. Patuloy sa labanan ang 2 halimaw. Natusok ang maskuladong halimaw na mga galamay ng gagamba, at tila nasasaktan ito kaya handeng tulungan ito ni Marnak. Tila mas malaki pa ito sa size ng isang higanti. Kailangan kong humanap ng paraan para matulungan ko siya. Isip niya. Umatake si Marnak, tinadyakan niya ang gagamba, at patuloy sila sa pakikipaglaban. Tumalsik ang mga dugo sa lupa. Patayin, bulong ni ina. Nararamdaman ko ang enerhiya ay concentrated sa loob ng katawan ng reyna ng gagamba, kaya sinisiguro kung hindi ko ito masisira. At meron itong weak spot kung saan na dapat kong hanapin. Salaysay ni Marnak kay ina. Habang umaatake ay hinahanap din niya nagsinasabing weak spot ng gagamba. At sa kanyang pag-atake muli ay balak ng gagamba na siya ay daganan, ngunit maagap ang ating bida, sinaksak niya ang gagamba at hinati ito. Umulan ng dugo, maraming dugo ang nagkalat sa lupa. Nakita ko na. Ang divinity sa buong katawan nito, hihiwin kong lahat ang mga binti at galami nito. Saad niya at tinuloy ang balak. Iwinasiwas niya ang kanyang espada upang putulin ang lahat ng mga binti o paa ng gagamba. Basta tumakbo ka lang, tutulungan kita, wika ni Marnak sa maskuladong halimaw. Siguraduhin mong mapapahinto mo ito sa paggalaw, dagdag niya at handa ng umatake. Sinunod naman ng halimaw ang sinabi ni Marnak. Hinawakan nito ang paa ng gagamba upang hindi ito makalayo at makagalaw ng maayos. Kahit malaki ito, ang isang gagamba ay gagamba pa din. Pupuntiryahin ko ang pinakamanipis na parte ng katawan nito, sabi niya at iwinasiwas ang kanyang espada sa bandang likuran ng gagamba. Kinombi ni Marnak at ng kaibigang halimaw ang kawawang gagamba.
Habang hawak-hawak ng halimaw ang mga paa ng gagamba ay isa-isa namang pinaghahati ni Marnak ang mga ito. Napasigaw sa sakit ang gagamba dahil sa ginagawang pag-atake sa kanya. Humandusay sa loob ang dambuhalang gagamba. Biglang may naalala ang maskuladong halimaw at lumapit ito kay Marnak. Natigilan naman si Marnak dahil alam niyang nayamot ito sa kanya. Pasensya ka na sa pag-iwan ko sa'yo nung nakaraan, asiwang ngiti niya. Napasigaw na lamang ang halimaw ngunit hindi naman siya sinaktan nito. Kainis, wika ng isang tinig. Napalingon naman si Marnak dito. Kainis, 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 paulit-ulit nitong sabi. May isang babeng lumabas mula sa bibig ng dambuhalang gagamba. Sabi ko na isa itong tao. Ngiti ni Marnak, kainis to. Sino ka ba para sirain ang mga plano ko ng ganito? Kainis. Asar. Isa ka din namang tagasunod ng evil spirit tulad ko. Naintindihan mo ba kung gaano ko katagal hinintay para lang makontrol ang reynang ito? Alam mo ba ha, galit na wika ng babae. Ano ba ang layunin mo sa paligid ng Kelten? Tanong niya. At bakit ko naman sasabihin sa'yo, inis nitong wika. Biglang sinaksak ito ni Marnak habang nagsasalita ito. Ang sakit, baliw ka, reklamo nito. Sabihin mo sa akin kung bakit pinapaligiran mo ang Kelten, seryosong tanong niya. Baliw ka, baliw. Masakit pagmamatigas nito. Halos ibaon na ni Marnak ang buon icepada niya dito para lang sumagot ito sa kanyang katanungan. Anong layunin mo? Muli niyang tanong. Ngumiti ito. Hindi ko sasabihin sa'yo, kahit ikamatay ko pa. Baliw ka. Anong gagawin mo na ngayon, pang-aasar pa nito? Naiintindihan ko. Sagot niya. Ano? Tak ang tanong nito. Pinugutan ni Marnak ng ulo ang babae. Tumalsik ang ulo at ang dugo nito. Nakatanggap siya ng 1,000 divinity mula dito. Nagtataka ko. Ilan pa kayang mga worshippers ang magsasabi sa atin ng katotohanan sa lahat ng mga bagay-bagay? Tanong niya. Patayin. Sagot ni Ina. Sinabi mo bang lagpas sa 3? Kung ganun, ipupusta ko ang pera ko sa 4, saad niya. Nasa mataas na lugar si Marnak habang nakatingin sa nasusunog na lungsod. Kasar, tila nakuha nila tayo. Wika niya. Ang baboy na ito ay mas magaling o ang tumalon papalayo kaysa sa inaasahan ko. Siya ba ay isang uri ng kunhong baboy? Dahil tinagurian siyang Lord, ang mga kumag na pumoprotekta sa baboy na ito ay inaksaya lamang ang ating oras, wika ng babaeng itim ang buhok habang ang katawan ng Lord ng Kelten ay nakahandusay sa sahig. Ano naman ang tungkol sa incarnation? Tanong ng lalaki. Hindi yun matatag. Sagot ng babaeng blonde ang buhok. Alam mo naman, hindi madaling pumiga ng divinity sa mga nabubuhay na nilalang. At higit pa dyan, dahil hindi pa ito handa, nawala pa sa atin ang ilang mga daga dahil sa kung sinong naririto. Dagdag nito, anong sabi mo? Inis na tanong ng isa. Hindi lang palno natin, pero ang pagkakataon din nating magtagumpay ay napakaliit ng tsansa sa ngayon. Pagpapatuloy nito, sa tingin mo ba sinadya ko yon? Ginawa ko lahat ng makakaya ko, pero kainis yung dalawang maskuladong mga mungheng iyon, at ang teaching sect na baliw ay talagang iniistorbo ako. Kung yang si Leila ay nagpadala man lang ng kahit iilang gagamba. Yung namamana na nagawang makatakas bandang huli, aya sana natin siyang hulihin, pagpapaliwanag ng babaeng itim ang buhok. Ngayong naisip ko si Leila, wala pa siya dito. Saad ng blonde na babae. Sa tingin mo ba na ito lang ang unang pagkakataon na yang baliw na yan ay nag-aksaya ng oras natin dahil sa mga gagamba na yon? At kahit pa dinala niya mga gagamba na yon, baka paglaruan lang niya mga katawan, sabat ng ITM na buhok na babae. Tama na yan. Paggitna ng lalaki, walang saysay na magtalo-talo tayo. At dahil ang baliw na yon ay nakatakas, mag-uumpisa na silang magpakalat ng mga taong maghahanap sa atin. Huwag mong kalimutan, hindi mo alam ilang taon ang aming ginugol para maging matagumpay ang planong ito. Wika ng lalaki, nakalimutan mo na din ba naglaan ako ng 3 taon para dito? Sagot naman ng babaeng itim ang buhok. At bakit tila ikaw ang tumatayong pinuno? Hindi ko kinakaya ang pagpuna mo. Sa tingin mo ba hinayaan ko siyang makatakas dahil gusto ko? Hindi ko kayang panoorin na lang ang pagsigaw-sigaw mo sa akin dahil nakawala ang dagang yon, inis na wika nito. Hoy, parang may mali sa kanya ngayon. Hindi mo ba siya pinasaya kagabi? Alam ko kayong dalawa ay nagiging close na.
Aalis na ako para tignan ang mga bagay-bagay sa labas. Saad ng blonde na babae. Sa tingin mo ba iisipin ng mga tao na hindi uobra ang plano kapag wala ka? Wika ni Parna, ang babaeng may ITM na buhok. Tama na Parna, sigaw ng lalaki. Sisiguraduhin kong aakuin ni Leila ang responsibilidad sa pagkawala ng daga. Wika ng lalaki. Ngumiti naman si Parna. Kung ganun lang din naman, tatahimik na ako kung kailan mo gusto. Sabi ni Parna. Nagulat silang dalawa sa biglang paglipad ng ulo ng babaeng blonde ang buhok. Pinugot ni Marnak ang ulo nito. At sa isang iglap hinati naman ni Marnak ang katawan ng lalaki. Laking gulat ni Parna sa mga pangyayari at natakot sa pwedeng mangyari pa. Nagtaka siya kung saan galing ang taong may kalahating bungo ang pagmumuka na ito. Para mapatay ang pangatlo ng hindi nagtatanong ng kahit na ano, nasa punto ka na napaka-unfair nito, at alam ko iyon ina. Pero, ang mga taong ito ay may kakayahang humawak ng divinity. May kakayahan silang saktan ako, ina. Sigurado akong mas gugustuhin mong umiwas na lang ako kaysa sa manalo sa postahan natin, hindi ba? Wika ni Marnak. Bakit kinakausap niya ang sarili niya, isip ng takot na si Parna? Ikaw, worshipper ng evil spirit. Anong layunin mo para palibutan ng Kelten? Tanong niya. Ano, gulat at takot na tanong ni Parna. Mas kahanga-hanga pa pala ito kaysa sa inaasahan ko, saad niya. Malamang, ano sa palagay mo na inaksaya ko ang 3 taon ko para lang sa wala, wika ni Parna. Ipinakita ni Parna ang isang tilang malaking utak na nakadikit sa lupa. Sa totoo lang, hindi ito magkakaroon ng sense para mag-aksaya ng panahon kung hindi para sa tulad nito. Kwento ni Parna. Ang babaeng nagngangalang Parna ay sumagot kaagad nang siya ay tanungin ko. Parang hinihintay niya ako, sinabi niyang lahat-lahat ang nalalaman niya. Simple lang naman ang kwento, gusto nila isakripisyo ang lahat ng tao dito sa lungsod, at gumawa ng Ball of Divinity na tinatawag na Incarnation. Para matupad ang plano, nagtago sila sa lungsod sa loob ng 3 taon. Kahit kailangan pa ng 5 araw para sa preparasyon, wala silang naging pagpipilian kundi ang madaliin ang kanilang mga plano, at ito ang naging dahilan sa mga nangyayari sa lungsod. At salamat sa kanila at nakawala si Carmen. Isip niya at pinaandar ang kanyang mala chainsaw na espada. Anong ginagawa mo? Takot na tanong ni Parna. Ano sa palagay mo? Papatayin ko ang halimaw na yan na umubos ng katawan at dugo ng mga tao bago pa ito magising. Wika ni Marnak. Huwag mong gawin yan, sigaw ni Parna. Ngunit hindi nagpapigil ang ating bida, tinusok niya ang incarnation at tumalsik ang maraming dugo. Huwag, hurumintadong sigaw niya. Patuloy na hiniwa-hiwa ni Marnak ang bagay na iyon. Kapag yan ay nalagay sa kapahamakan, magigising ito sa unstable state, sigaw ni Parna ngunit patuloy pa din si Marnak sa kanyang ginagawa. Di kalaunan ay may nagising na halimaw mula dito. Sumigaw ito dahil sa sakit na natamo nito sa espada ni Marnak. Masakit, sigaw nito. Lumitaw ang malaking mata nito, pinunit ang nakabalot sa kanya at patuloy sa pagsigaw ng masakit. Patayin, bulong ng kamay. Alam kong merong holy relic sa halimaw na yan ina. Kaya gisingin mo na ang bagong authority, at isakripisyo ang patak ng karne para sayo, ina. Wika ni Marnak at tinapakan ang ilang bahagi ng nakabalot kanina sa halimaw. Baliw, anong ginagawa mo? Hindi mo ba alam na hindi yan gagana? Pigil ni Parna ngunit parang walang naririnig si Marnak at patuloy pa din siya sa kanyang ginagawa. Ito ang iyong kaparusahan, Parna. Wika ni Marnak sabay huwas-iwas ng kanyang espada sa leeg ni Parna. Nakatanggap siya ng 1,000 divinity. Dahil dito, ang total ng divinity ko ay 8,572. Kasama na din ang mga worshippers ng evil spirits, nagawa kong kumuha ng divinity mula sa Lord, ang kailangan ko lang ay magkaroon ng bagong authority, mga 10,000 divinity pa, kahit pasubukan kong hiwain ang halimaw na ito gamit ang Slayer, muli din itong tatubo mag-isa. Sa kabilang banda, kung patuloy akong aatakihin ito, di maglalaon ay matatalo ako. At dahil para itong isang patak ng karne, wala itong tiyak na kahinaan hindi tulad ng sa Spider Queen. Salaysay niya. Ang halimaw ay unti-unting lumalabas sa pinagbalutan nito, meron itong isang malaking mata at mga paa at buhok na tila mga galame.
Sa aking palagay, wala na akong ibang pagpipilian pa. Saad niya at mahigpit na hinawakan ang kanyang espada at biglang tumakbo palayo. Takbo, wika ng loko-lokong si Marnak. Si Ina pati ang halimaw ay nagtaka sa kanyang ginawa. Sumigaw muli ang halimaw na nasasaktan siya. Habang tumatakbo ay nakakakuha ng isang divinity si Marnak sa bawat taong nadadaanan niya na nakahandusay sa kalsada. Kailangan ko pa ng konting divinity para sa susunod na authority, wika niya at sinamantala ang nakukuhang mga divinity sa kalsada at nakakuha din siya 10 divinity. Tatakbo ako hanggang maabot ko ang sapat na divinity para sa authority, saad niya at patuloy sa pagtakbo. Hinahabol naman siya ng halimaw na patuloy sa pagsigaw na nasasaktan siya. Ito ay laro kung saan ang halimaw na yan ay makaunang mahuli ako o makaunang makakuha ng bagong authority. Tignan natin sinong magwawagi, hamon niya. Patuloy na sumisigaw ang halimaw at hinahabol ang ating bida. Samantalang ang ating bida naman ay abala sa pagtakbo at pag-ipon ng divinity mula sa mga katawan ng taong nakapalibot at nakahandusay sa buong lungsod. Kahit ang boses mo ay banal. Isang naglalakad na disaster. Isip ni Marnak sabay takip sa kanyang tainga. Pinahaba ng halimaw ang galame niya sa kanyang ulo upang maabot si Marnak. Patayin, bulong ni Ina. Inatake ng halimaw si Marnak, umilag-ilag si Marnak sa bawat sugod nito. Nasira ang mga gusali at batong tamaan ng pag-atake ng halimaw, at dahil dito ay mas nahirapan si Marnak at natatamaan siya ng maliliit na bato mula sa nawasak na gusali. Ina, tulungan mo ko, pagmamakaawa niya. Masakit, tanong ng halimaw at napatingin ito sa taas dahil may biglang lumitaw, ang halimaw ng corruption. Lumitaw ito upang tulungan ang ating bida. Pinagdikit nito ang mga kamay sabay ibinagsak ito sa halimaw. Nagkaroon ng malaking impact ang ginawa nito at napuno ng alikabok ang buong lugar gawa na din ng pag-atake nito. Alam ko talaga to. Isang corruption giant ay hindi sapat. Saad niya habang tinitignan ng corruption giant na tumulong sa kanya, nahihirapan ito sa dami ng galame ng kaaway. Huwag mo masyadong pag-udin ang sarili mo. Babalik din ako kagad, wika niya sabay alis upang maghanap pa ng mga katawan para makaipon siya ng divinity. Kailangan ko pa ng mga katawan. Mga katawang na well-trained na mga elite na sundalo o kaya kabalyero, wika niya habang naghahanap ng pwedeng makuhaan ng divinity. Pumunta siya sa nasusunog na bahagi ng lungsod. Nakakita siya dito ng mga iilang bangkay ng tao. Patayin, bulong ni Ina. Naiintindihan ko na masyado ng matagal ang lumipas para maabsorb mo ang mga bangkay na ito. Kung alam ko lang, inuna ko sanang kunin ang kanilang mga divinity nung hinahanap ko pa ang mga evil spirit worshippers. Wika niya sabay talon sa apoy upang makatawid sa kabilang bahagi na walang apoy. Ang divinity na nakolekta ko sa ngayon ay 9,237. Konti pa? Konti na lang, saad niya habang naghahanap pa sa kasulok-sulukan ng lugar na iyon. Napatigil si Marnak sa pagtakbo ng makarinig siya ng tila pagsabog. Isang liwanag ang nakita niya at siya ay napasalag gamit ang kanyang kamay at espada. Ito ay nagmula sa mga galame ng halimaw na iniwan niya sa labas, hinabol pala siya nito hanggang sa lugar na iyon. Ginamit niya ang kanyang espada upang hindi siya tamaan ng mga galame na biglang lumabas sa dingding na nasira. Sakit, sigaw nito. Natuntun siya nito. Patuloy sa pag-atake ang halimaw at umilag-ilag si Marnak. Sakit, muling wika nito. Tila lumaki ka na, at nag-evolve. Tapos mo nang kalabanin ng corruption giant. Saad niya na nakatingin sa halimaw na nag-iba na ang itsura mula sa kanina. Nagkaroon na ito ng 2 paa, kamay at nakakatayo na din ito. Umatake uli ito gamit ang kanyang mga galame. Pinutol naman ito ni Marnak. Isa-isa niyang pinagpuputol ang bawat galame na umaatake sa kanya. Nagulat naman ang halimaw at unti-unting nakakalapit sa kanya si Marnak. Habang papalapit siya ay nakahanda naman ang kamao ng halimaw upang siya ay suntukin. Iilag sana si Marnak sa suntok na iyon, ngunit bago pa man siya masuntok ay lumabas muli ang mga galame nito at nahawakan siya sa kanyang binti at katawan. Natali kay Marnak ang galame nito at ito ay naging dahilan kung bakit siya madaling maibalibag-balibag ng halimaw sa kung saan-saan. Ibinalibag ng halimaw si Marnak at sa sobrang lakas ng impact ay nasira ang sahig. Patayin, pag-aalala ni Ina.
Nakahandusay sa sahig ang ating bida. Ayos lang ako ina, ngiti niya. Maswerte talaga ko. Dagdag niya. Naalala mo ba ang sinabi ng evil spirit worshipper? Tanong niya at nakikinig lang si Ina sa kanya. At dahil siya ang Lord, ang mga baliw na iyon na sinubukang protektahan ng baboy na ito ay nag-aksaya lang ng ating panahon. Ito ang mga katagang naalala ni Marnak na winika ni Parna. Sa aking palagay, ang lugar na iyon ay naririto. Wika niya habang unti-unting bumabangon. Nakahanda na namang umatake ang halimaw nang makita niyang bumangon si Marnak. Kunin mo silang lahat ina, sigaw ni Marnak na nagpinatutukuyan ay ang mga divinity ng mga sundalong promotekta sa Lord na nakapalibot sa kanya ngayon. Kinukolekta na nila ang mga divinity ng bawat sundalong nakahandusay sa sahig, unti-unting tumataas ang divinity nila dahil sa mga ito. At nakakolekta sila ng 10,001 divinity. Napangiti si Marnak dahil sa wakas ay nakumpleto din nila ang kailangang divinity para sa isang bagong authority. Natigilan naman ang halimaw at nanood lang sa ginagawa nilang pagkolekta ng divinity. Lumabas ang berdeng aura ni Marnak sa paligid. Ina, bilang iyong anak, inaalay ko sa iyo ang 10,000 divinity. Pakiusap ipagkaloob mo sa akin ang bagong authority. Wika niya at biglang nagdilim sa buong paligid na halos wala nang makita sa sobrang dilim. Nagtaka naman ang halimaw at pilit hinanap sa kadiliman si Marnak, nakita naman niya itong naglalakad palapit sa kanya. Sakit, bulalas ng halimaw. Mas makakaramdam ka ng sakit at pagdurusa kaysa sa akin mula ngayon. Makinig kang mabuti, baliw na halimaw. Saad niya. Ang bagong authority na ito, ang Hall of Corruption, ay may kakayahang magpabulok sa lahat ng mga nabubuhay. At dahil dyan, syempre hindi ako exception. Isip niya at umatake sa halimaw at ganun din ang ginawa ng halimaw. Sakit, tanong ng halimaw habang nakangiti. Buti na lang at nagamit ko ang Text of Corruption, para makapili sa kung anong parte ng katawan ang nais kong mabulok muna base na din sa hindi ko kailangan sa labanan. Wika niya sabay ngisi sa halimaw. Hindi napansin ng halimaw na naputol pala ni Marnak ang kanayang kamay, saka lamang niya ito napansin ng ito ay nalaglag na sahig. Tignan natin kung makaregenerate ka pa o itong Hall of Decomposition ay mas mabilis. Sabi niya, patuloy pa din sila sa kanilang laban at makikitang unti-unting natutunaw din ang mga daliri ni Marnak. Sakit, sambit ng halimaw. Naiturok ni Marnak ang kanyang espada sa katawan ng halimaw. Ina, nagawa ko. Saad niya at dinukot mula sa halimaw ang holy relic na nasa noo nito. Ito pala ang body's holy relic. Inaalay ko ang holy relic na ito sa iyo. Pakiusap, iangat mo ang selyo, ina. Wika niya habang hawak-hawak ang holy relic at hinawakan din ito ni ina. Umilo ng napakaliwanag mula sa relic na iyon. Lumiwanag na ang kapaligiran at nagtaka naman si Marnak dahil ang ilaw na nagmumula sa relic ay nawala, nagmistyala itong ordinaryong bola habang hawak-hawak niya ito. Ina, tanong niya dahil sa pagtataka. Napansin niyang may nakatayong babae di kalayuan sa kinatatayuan niya. Patayin! Patayin, wika nito. Maaari kayang ikaw si Ina, tanong niya sa cute na babae sa kanyang harapan. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli.